So, what's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is pag-uusapan natin kung ano yung mga information na nakalagay sa gulong. So, yung mga nakalagay dito is 8090. Yan, pag-uusapan natin yan. Then, pag-uusapan din natin kung kailan tayo nagpapalit o kung kailan na-expired yung gulong natin. So, may mga sign yan kung kailan tayo nagpapalit. So, panoorin nyo lang tong video na to. So, yun, what's up sa inyo mga paps? Pag-uusapan natin today is about sa tire. Pag-uusapan natin yung mga nakalagay sa gilid ng gulong natin. Ayan. So, kung baguhan ka pa lang dito sa pagmumotor is hindi natin alam yung kung ano yung mga nakasulat dyan. So, ngayon, ituturo natin kung ano yung mga nakalagay dito sa gulong, tsaka para malalaman nyo din kung ano yung dapat na ipapalit yung gulong. So yun, first itong gulong na to is Dunlop double T 900. So ito yung mga sinaunang gulong ng Dunlop. So mga paps, pag-usapan natin yung about sa gulong. Yung first nga pala is yung nakalagay sa gulong. First yung tatak ng gulong, yung brand. Then yung yung rotation niya, which is paganto. So ang rotation natin paganto. So dapat paganyan yung rotation niya. So ayan, yung rotation ng gulong natin is paganon, pa counterclockwise. Then first yung yung may 90 by yung 80 by 90 by 17. So kadalasan ito yung una nating tinitingnan kapag nagpapalit tayo ng gulong. So ito yung mga size ng gulong. Ibig sabihin nung nasa una yung 80, yan yung width o ito yung lapad niya from side to side. So yan yung width, 80 yung width niya. Then next doon is yung 90. Yan yung sa sidewall. So ibig sabihin yan, 90, yan yung percent nung width mo. Then yung 17, which is yung sukat ng mags mo or yung gulong, yung diameter. Then MC nakalagay is for motorcycle. Tapos merong nakalagay na 44P. So yung 44P, yan yung 44, yung ibig sabihin yan yung load index mo. So halimbawa 44 yan, meron tayong chart. So dito meron tayong chart. Yun dun sa gulong natin is 44. So yung 44 is 359 pounds. Tapos pag kinonvert mo siya sa kilo, which is 160 kilo. So yan yung max capacity na pwede mong i-load. So yung P, yan yung tinatawag na speed rating. So yan yung tinatawag, yung letter P, yan yung tinatawag na speed rating. So meron tayong chart niyan. So letter P, ito yung speed chart natin, speed rating chart. So yung meron diyang mga letters. So yung letter P, ito yun. Letter P, ang speed rate niya is kilometer per hour. So KP, dito natin titingnan yan. So yung letter P, ang rating niya is 146. So 146 per kilometer per hour yung max speed na recommended dun sa tires na to. So kapag ka nag-exceed tayo doon, yung gulong nyo pwedeng hindi na siya magpa-function ng pwede na siyang dumulas, pwede na siyang masira kasi hindi recommended yung ganong speed, ginawa yung gulong sa ganong speed. Then next nakalagay dito is tube type. So kapag sinabi mong tube type is meron siyang interior sa loob.
So kapag ka tubeless naman nakalagay dyan, ibig sabihin wala siyang interior sa loob. Tapos ito yung pinaka-importante mga paps, which is yung may nakalagay dito na 4 na digit. So ito yung expiration date mga paps. So kapag bibili tayo ng mga bagong gulong, dapat chine-check natin tong 4 digit na yan. So yun mga paps, dapat pag bibili tayo ng bagong gulong, lagi natin tinitignan yung manufacturing date nya. So for example, itong gulong na to is ginawa ng 1209 o tinatawag na 12 weeks. Ito yung sa unahan, yung 2 digit, ito yung weeks, tapos yung dalawa dun sa dulo is yung year. So 12 weeks and 09 2009. So ginawa to is bali March, second week ng March to na manufacture o nagawa. So ang gulong kasi mga paps, ang expiration ng isang gulong from ginawa siya is 6 years. So pag kinumpit natin to 12 week by 2009, so bali 10 years na siya from ngayon, kasi 2019 ngayon. Then na manufacture tong gulong is which is 2009, so 10 years na. So bali hindi na to pwedeng gamitin kasi lagpas na siya dun sa expiration niya, di ba? So ano ba yung mga sign mga paps na kailangan na natin palitan or na expired na siya, lagpas na siya sa expiration date? So may mga sign dyan na nag-age na yung natin yung gulong or hindi na talaga pwedeng gamitin. So yung first sign dyan is yung may mga crack. Ayan, sobrang tanda na ng gulong, malutong na yung gulong. So nagkakarak na siya kapag ginamit natin yan. So sa sidewall din may mga crack na rin yan, mabilis na kasi malutong na yan eh. So ang tendency niyan pag ginamit mo pa yan is magkakarak yan, or habang tumatakbo ka pwedeng bumigay yan. So hindi na recommended, for safety purposes na rin, hindi na rin recommended na gagamitin pa natin to. So ano pa ba yung mga sign na magpapalit na tayo? Kapag upod na o yung tread wear, kapag upod na yung gulong natin, meron ditong ito yung parang indicator dyan. Kapag ito ay kapag itong indicator na yan is lumapat na yan, or yung upod nya is pumantay na dyan, yun yung first sign nya na kailangan mo nang palitan yung gulong kasi upod na yan. Hanggang dito lang yung tread wear nya. So kapag umabot na yan dyan is indication nyo na pwede nyo nang palitan yung gulong. So kahit hindi pa expired yung gulong nyo, tapos yung sobrang upod naman, is pwede na kayo magpalit. So ayan mga paps. So advice ko lang, pag bibili kayo ng mga bagong gulong, mga fresh na gulong yung pipiliin nyo, titignan nyo agad yung manufacturing date. So yung 4 na digit dyan, so dyan kayo magbe-base. So dapat kukunin nyo mga 2000. Kung bibili kayo ngayon, which is November 2019, so titignan nyo yung weeks tsaka yung year kung kailan siya ginawa. So kapag ganito kasing expired na to mga paps, yan magi-start na nga mag-crack yan. Then yung gulong nyo is malutong na, hindi na siya ganun kakapit. So pangit na ng performance siya. So yun lang, baka ma-aksidente pa kayo, palitan nyo na lang yung gulong nyo. So yun, bali mga paps, may nakalimutan pala tayo, no? So kasi dun sa Dunlop natin na gulong is wala siyang information about dun sa kung ilang PSI yung lalagay mo dito sa gulong, kung ilang tire pressure.
So, itong gulong na nandito ibang brand. So, ang brand nito is Quick. So, ibang brand to. So, dito may nakalagay na PSI. So, ito yung max PSI niya na pag sa cold. So, ang max niya is 33. So, hindi to yung yung nakalagay dito is hindi to yung recommended na tire pressure. Kumbaga ito lang yung max na pwede niyang ilagay pagka cold. So, huwag kayong malilito doon mga paps. So, sa ibang brand meron ding nakalagay na kung ilan PSI max. So, doon kasi sa iba wala. So, usually ang nilalagay ko dito is sa 28 PSI lang. So, pangunahan kasi ito. Depende din sa sa size ng gulong tsaka kung saan mo siya ilalagay, kung sa harap o sa likod. So, ito pang harap. Ang nilalagay ko lang dito is 28. So, depende rin yun sa size. So, yun lang mga paps. So, yun mga paps. Napakahalagang alam natin yung information dun sa gulong natin. So, kung kailan tayo magpapalit or kung kailan may expired yung gulong natin. So, napaka-importante yung malaman natin yung mga bagay na yan. So, ayun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video natin today is paki-thumbs up naman dyan. Then, kung bago ka pa lang dito sa channel natin, paki-subscribe. Then, paki-click na rin yung notification bell button para ma-update kayo sa mga next video natin. So, ayun, hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat. God bless. Ride safe. Had no need to fight tonight.